Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Member state, meron lang coordinating body lang sila. Host country. Ng host country. So ganun 'yon. May yung tinatawag na national I forgot the National Central Bureau ba or something. Yun yung pinakang database kung saan lumalabas yung mga may red notice, may mga blue notice, at yun yung mga inaaksyonan nung kapulisan. So in our case, meron yan silang desk kumbaga sa PNP, no? So ang arrest, yes, ang arrest kay Duterte ay yung PNP pa rin. Pero hindi directly dahil membro tayo, kung hindi padadaanin nila sa Interpol. Kasi di ba kung miyembro tayo, diretso yung coordination, ICC at yung police natin. Pero hindi na tayo miyembro, pero miyembro pa rin tayo ng Interpol at ang ICC naman may cooperation agreement with Interpol. Kaya doon pa rin tayo. Ngayon, supposed to be, pagdating niyan, red notice, action ka agad dapat yung police. Kasi pagka hindi natin inaksyonan yung Interpol red notices, mako-call out tayo ng Interpol. Right. Kasi pagka tayo humingi ng tulong, itong kay Tebes, sila umaaksyon. No? Tapos, pero ito, kailangan mag-action tayo. Pero, ina-anticipate kasi natin ganito. No? Kahit na gaano ka-confidential yung impormasyon na yan, magkakaroon ng heads up yung kampo nila Duterte. At ito na nga, ano yung mga pwede nilang gawin? Most likely, and I'm almost sure of this, pagka lumabas yung kanilang warrant, mag-file yan ng petition sa Korte Suprema para sa TRO, no? Para mapigilan yung pagkilos ng PNP. At habang nangyayari yan, yan na ngayon, i-deliberate ng Korte Suprema kung kailangan bang mag-temporary restraining order. Kaso yun na nga, maraming mga legal basis para bigyan ng go signal o green light yung PNP na arestuhin si Duterte. Isa na rito yung mismong decision ng Korte Suprema a year or two ago na kung saan sinabi nilang while walang jurisdiction na ngayon yung ICC, pero nung tayo miyembro pa from November 2011 to March 2019, meron silang jurisdiction. So that's one. Pangalawa is yung international agreement natin with Interpol. We are bound by that. No ifs, no buts. Pagka maglabas ng red notice, kailangan mo mag-comply kasi ganun yung na pinasukan natin. Pangatlo, meron tayong batas, yung tinatawag na Republic Act 9851. Ito yung batas na nagde-define ng genocide o crimes against humanity. At nakalagay doon sa Section 17 ng batas na yon, jurisdiction, nakalagay doon na yung Philippine authorities may surrender a person accused of committing crimes against humanity by an international court. Ganun ka-specific. Ginawa na to noong 2009 at hindi naman ito na-declare na unconstitutional. Kaya that law will stand. Kaya merong jurisprudence na backing up the actual arrest and turnover of Duterte sa ICC. Senador, ang kinakatakot ko lang parang baka mangyari dito yung nangyari kay Pastor Kibuloy, no? Na hanggang ngayon hindi pa makita, no? Baka ganun din mangyari dito kay Pangulong Duterte dahil kaibigan niya yung mga nasa Davao Police. Opo. Isa pong senaryo yan. Kasi pagka nilalatag na po natin yung mga senaryo, ano bang gagawin ni Duterte dito? So palagay ko automatic yung TRO na yan, mga abogado niya. So habang may TRO, pwede siyang lumipad.
na. Okay? At pwede siya magkibuloy, magtago, ano? Pwede silang magbarikada sa Davao, di ba? Tapos, so yan po ang tatlong senaryo. Ang nakikita natin dito, based dun sa persona niya, no? Ang pinakang advantageous for him is lumipad ng bansa. That would be the most advantageous for him. Ngayon, hindi natin mapipigilan yon no matter how hard we try kasi meron yan silang naka-standby na mga eroplano sa Davao. No? Right. Hindi mo naman pwedeng pigilan ngayon. Wala ka namang basis. So, pag nakaamoy lang na baka may lumabas na warrant, lilipad na yan. At ang isang patunay dyan, late last year, nung mababasura na yung kanilang apila sa ICC, sa pre-trial chamber, kasi question nila yung jurisdiction. Ang naamoy nila Duterte, ang info sa kanila, maglalabas ng warrant kasabay ng pagbasura ng appeal. Kaya, siguro a day or two before nung paglabas ng decision, lumipad papuntang Hong Kong si Duterte. Kaya nga 'di ba biglang nagkaroon siya ng meeting with Xi Jinping na hindi naman coordinated. Yun, lumipad siya. So nakita parang dry run yun nung pag-eskapo niya. At palagay ko ganoon yung kasi base sa impormasyon namin, meron na rin siyang mga mga safe houses sa Southern China at sa Hong Kong, no? Para maglalagi. At nagawa na yung dry run eh. Kaya yun yung in-expect namin. Kasi kung mag-underground ito, alam mo mahihirapan siya. Correct. Kasi may edad na siya at nakita mo naman si Duterte, pag gumagalaw, meron siyang entourage, no? Mahirapan siya magtago ng ganon kasi magbigay ka lang ng reward. Kung si Saddam Hussein, itinuro nung mag-anak niya. Ito pa, maraming pwedeng kumanta at magbigay ng location nila. Ngayon, kung magbabarikada naman sila, pwede naman yon, no? It's a scenario na pwede rin nilang gawin. Pero kung makikita mo yung mga maisog rallies ngayon, medyo manipis, no? At magastos, palagay ko, kahit mag-rally sila, magbarikada sila sa Davao City Hall, for that matter, or doon sa bahay nila, medyo mabigat ang gastos yun. At saka nakakapagod yun. Nakakatulog sa pag-iisip yun. Kaya sooner or later, mananaig din, magsosurrender din siya eventually. Kaya dun sa mga scenarios na yan, ang pinakang likely scenario is lilipad siya ng bansa. Kasi ayaw ba niya sa The Hague? Mukhang maganda yung preso ron. Mas okay siya sa China kasi. Alagang-alaga siya. Alaga siya. Bibigyan siya ng assignment. Hindi ba siya sa Baho de Masinloc po pwesto or sa Scarborough Shoal? Nasanay ito sa marangyang pamumuhay, no? Despite yung kanyang outwardly appearance na parang simple-simple siya, hindi ito simple. Inaasikaso ito, no? Marami siyang mga amuyong na utusan, no? Kaya yun ang pinakang angkop sa lifestyle niya. Ay, may isa pa akong tanong, Senador. Kasi sa Kamara, magsisimula ang investigation ni Congressman Benny Abante sa drug war. Bakit ngayon lang ginawa ito? Siyempre, may mga different circumstances na. Una-una, nabiyak na yung alyansa. No? Kung hindi nabiyak yung alyansa, hindi naman mangyari yan. Tapos bukod sa nabiyak yung alyansa, ilang patuloy yung pagtangka nitong Duterte camp na patalsikin yung Marcos administration. Hindi siya bastang political dissolution lang ng alliance. Kung hindi, gustong makabalik sa poder itong grupo nila Duterte na pang ilang ulit na, no?
by our last count nga, pang-5 na itong ongoing Austerplatte. Kaya ito na siguro na it's time to go on the offensive. But regardless of the motivations nitong hearing na ito, we still welcome that kasi isang opportunity to na marinig natin yung mga totoong storya sa likod ng mga numero, ng mga statistics. Marinig natin yung mga pamilya ng mga biktima, kung ano talaga yung mga naranasan nila ngayon. And at the same time, naimbitahan din daw ako eh. So, meron din tayong mga sasabihin doon. Magkikita kayo, Senator, ni Manny Mogs kasi naimbitahan din niya siya sa same hearing kasi nga dahil doon sa kanyang Pulitzer Prize winning investigation sa war on drugs eh. Yes, and ano yun, isang piece of information, yung article nila Manny Mogato at nila Claire Baldwin, sila yun yung isang ginamit ng basihan ng ICC na ipasok nila formally sa investigation from preliminary examination. Pero may mangyayari sa investigasyon, Senador. Baka puro grandstanding lang ito. Well, it depends, no? Kung ano talaga, kung hanggang saan sila, at kung magpa-participate yung mga resource persons na kasama dun sa mga National Death Squad, hindi na lang Davao Death Squad. National na ang coverage. So, NDD na. Oo. NDS. No, NDS. Oo. Senator, may nag-comment dito eh. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.